So excited ba kayo ma-receive yung word today? Amen. Pero, committed din ba kayo marinig yung word today? Amen. Because being excited is different from being committed. Amen? So parang love lang yan eh. Hindi siya pwedeng excited lang tayo, pero hindi naman tayo committed. Parang sa una lang may kilig. No? Naririnig natin sa mga magulang natin yung hindi yan parang subo na pag mainit, pasok ka, iluluwa mo. Di ba ganyan naririnig natin? So, ganun din sa love. So, gusto ko lang din i-share today as I begin. Pero bago yun, sabihin niyo muna, I am committed. Lakasan natin, I am committed to hear the word today. Amen. So, ayun nga, gusto ko lang i-share. Hindi ko naman sinasabi to sa inyo kasi perfect na ako na committed ako every time. No, I have not perfected yung in and out ng relationship and ng love. Kaya sinishare ko rin to kasi reminder din siya sa akin ng Lord. No, it's something I realized along the way. Nung si Brother Rocky, yung asawa ko na ngayon, share ko lang. Si Brother Rocky, nung nag-express siya ng interest sa akin, of course, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, excited lang ba ako? Or committed na ako? Kasi for your information, church, matagal din ako naging single mom. Opo, mami na po ako. And married na po ako. Mukha lang po akong 18 years old. Pero, yung nag-express ng interest si Brother Rocky and my husband now, siyempre, pinag-pray ko na commitment na ba to? Kayo, kapag pumapasok kayo sa relationship, naiisip nyo ba yun na napagpe-pray nyo muna? Lord, ready na ba akong mag-commit? Diba? So, tinanong ko siya, sabi ko, sure ka ba? Kasi single mom ako eh. May anak ako. Ang sagot niya sa akin, alam ko. Diba? Kasi magkasama kami dito sa church. So, nakikita daw niya si Melo. So, na-appreciate ko yung kanyang commitment and yung plans na sinabi niya rin sa akin. So, up to today's day, nasa 3rd year na po kami ng aming marriage. No? Praise the Lord. Pero alam ko na kumpara sa mga relationship ng mga couples dito, fresh pa lang kami, 3 years pa lang. Marami pa kaming ma-discover sa isa't isa, marami pa kaming pagpapatawaran, marami pa kaming matututunan at pagpapasensyahan. Pero by the grace of God, yun lang po inaasahan namin, yung grasya ng Panginoon, amen, and yung guidance niya. So, we're still learning every day. Ang title po ng ating message is Selfless Love. Yan. So ito po ay continuation ng ating love series, kagaya nung sabi ni Pastor last time. Ang ating key verse is nasa 1 Corinthians 13 verse 5. It says, love is, it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Pag sinabing selfless, sa isip natin, alam ko na yan, narinig ko na yan. Parang may kanta pa nga ganyan eh. Diba? Parang nadinig na natin paulit-ulit, pero hindi pala yun ganun kadali. Amen? Do you agree, church? Madaling sabihin, mahirap gawin, at mahirap ibigay yung selfless love. Amen? So naalala ko, one time, eto with consent naman to ni Melo, share ko lang. Kasi naalala ko one time, it's about giving reminders. Kinailangan ko ng bagong tsinelas. So, inutusan ko si Melo pumunta ng Pasita. Sabi ko, anak, ibili mo na rin ako ng slippers, size 7. Sabi niya, opo, mami. Tapos, bago siya umalis, sabi ko, size 7 ha. Sabi niya, oo, alam ko na. Pagbalik, size 9. Diba? Alam niya na daw. Pero size 9 yung binili. Ngayon, nagagamit ko naman yung slipper. Maganda naman siya. Nagagamit naman. Nakakatalisod lang. Size 9 eh. No? Hindi niya nagagamit yung maayos yung function niya. Natatalisod ako. Pero ayun, parang ganun din sa atin. Minsan, alam ko na yan, Lord. Alam ko na yan. So, ngayon, lend me your ears.
and be committed. Sabi natin, committed tayo to hear the word today. So, yon. In Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Yan. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Tiningnan ko sa Google, syempre, tiningnan ko, ano yung definition ng selfless love? Sabi doon, selfless love is your ability to show respect, kindness, and compassion toward everyone and not expecting anything in return. Hindi pala nag-aantay ng kapalit. Someone who loves selflessly is willing to make sacrifices for others and helps even the people they may not necessarily like. Kahit pala yung mga taong ayaw mo, kapag may selfless love ka, natutulungan mo, no? Nabibigyan mo ng love. So, ganun pala yung selfless love. The kind of love that Jesus has for us. Amen. So, last week, we heard the importance of patience in every relationship. Today, I want to share yung 2 essential relationships. This is our relationship with God and our relationship with other people. So, kaya yung ating vision is to love God and to love people. Kaya pala meron tayong to love God and to love people. Kasi sinabi rin ni Jesus yun sa atin. To love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. In Mark 12:30-31. The second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Hindi pala natin pwedeng sabihin na mahal natin ng Lord, pero hindi natin kayang mahalin yung tao sa paligid natin. Amen? Meron nga ako nakitang post sa FB, you cannot worship God and treat other people like garbage. Diba? Parang, wow. Ang gandang quote. Pero it's true. Diba? So 1 John 4, verse 20, it says, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen and cannot love God whom they have seen. Parang, kung kaya mong mahalin si Lord, kaya mo sanang mahalin yung kapwa mo. Pero kung hindi mo mairespeto, hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo na nakikita mo, paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Diba parang, kasi Lord, perfect ka naman eh. Yung kapatid kong yun, hindi. Diba parang may ganun pang may ganun pa tayong reasoning. Pero, wag nating kalimutan that, oo, God is, yung nature niya is love. Love is the nature of God. Pero we are created in the image and likeness of God. Kaya parang kahit minsan mahirap para sa atin na mahalin yung kapwa natin, wag nating kalimutan, we are created to love and be loved. Yun yung gusto ni Lord sa atin eh. Amen? So parang, ngayon, reminder to para sa ating lahat, para sa akin rin po. Sinishare ko lang din po sa inyo yung realization, yung revelation ng Lord sa akin. So, let's talk about selfless love more deeper. So, number 1, selfless love is not rude. It does not dishonor others. So, sa Tagalog nga, hindi daw magaspang. No? Minsan kasi akala natin, kuwari mag-friends kayo, akala natin nakakatuwa. Ikaw nga, ganito ka. Yung pala, na-offend na yung kaibigan natin, no? So, hindi lang siya dahil oversensitive siya, pero kasi minsan, natatanggal natin yung respeto sa kanya pala. No? So,
babalik lang tayo dun sa treating others the way you want to be treated. Yung last week na sinabi ni Pastor, kung ano yung gusto mong treatment sa'yo, ganun din yung gawin mo sa kapwa mo. Hindi yung parang pag ikaw, nangaasar ka, okay lang sa'yo, pero pag ikaw yung inasar, galit na galit ka. Diba? No, parang, teka lang, pag ikaw nangaasar, okay. Pag inasar kita, diba? Parang, diba? Pero syempre, hindi yan gantihan na. So, hindi siya gantihan. Let us respect one another. So, eto, naalala ko, kinikwento ko to sa primary, madalas. Actually, secret to eh. Secret lang natin. Pero nung bago kami kasal ni Rocky, si Rocky na naman, medyo featuring ka dito, libre mo ako mamaya. Yung bago kami ikasal, tinanong niya ako, sabi niya, alam mo ba, kung ano yung isang bagay na pwedeng ibigay ng wife sa husband, that the husband will love the wife even more. Ano yung isang bagay na pwedeng ibigay ng asawang babae sa asawang lalaki daw, na mamahalin siya ng asawang lalaki pag binigay niya? So ako parang, material things ba yun? Di ba parang, or wag mo sabihin, siyempre iniisip mo, di ba? Ano yung isang bagay na yon? Ano ibig mong sabihin? Pero sabi niya, it is respect. O parang ako, sige, ako na yung madumi yung isip. Di ba? Pero, respect is very important. Amen? So, hindi lang siya sa husband and wife. Kasi I believe, yung peaceful marriage, ang very important ingredient niya is respect. Amen? Pero, syempre, yung husband din, kailangan din naman i-respect yung wife. Hindi naman puro wife lang yung magre-respect sa husband. Di ba? Agree po kayo, mga wife? Amen. So, sa buong family, it also applies. Children and parents, respect starts at home. Love starts at home. Amen. Love is what makes a house a home. Diba? So, kung ngayon pa lang, anak kayo, youth, ngayon pa lang mga anak kayo, irespeto niyo yung parents niyo. Not only because one day you will become parents yourself, pero yun yung command na may promise. In Ephesians 6:1-3, sabi doon, children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with promise. If you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on earth. And that you may enjoy long life on earth. So, gusto niyo ba humaba yung buhay niyo? Maging mabait kayo sa mga magulang niyo. Youth. Youth. May youth ba dito? Amen. So, youth. Ganon din naman sa mga magulang. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with discipline and instruction that comes from the Lord. So, ganun din naman, I believe hindi lang to para sa father, para sa mothers din, and I am a mother myself. Huwag natin bigyan ng rason yung mga anak natin para matutong maging bastos o mawala yung respeto nila sa atin. Amen. Parang, ikaw talaga, ganto ka, sumagot ka. Pag sumagot, sumasagot ka na. Diba? Parang, labo. Tapos pag narinig mo yung sagot ng anak mo, ang labo naman, gagalit ka ulit. Ano sabi mo? Lakasan mo. Diba? Ang labo talaga. Pero ganun din, diba? Ang respect talaga is very important in every relationship. Sabi nga ng Lord sa atin, i-discipline and instruct natin yung mga anak natin. Kagaya nung gusto ng Panginoon. Diba? This is the one thing I learned. Si Lord never na mahiya. Amen. Kapag anak ka ni Lord, mahal ka niya, hindi ka niya ipapahiya. He rebukes with love and gentleness. He respects our free will. Do you agree? Because God is in control, but He's never manipulative. Amen. Hindi siya yung, eto dapat dito ka. Eto gawin mo, mahalin mo ko. Hindi siya ganun di ba? He's not forcing us.
to love Him. But day by day, He inspires us to know Him more. No? Yung gentleness niya, yung goodness niya, pinapakita niya sa'yo. By simple things to the great things na binibigay niya, He inspires us to love Him. Amen. So sa mga kalalakihan, kapag hindi pa ready yung girls sa love life, huwag niyong pwersahin. Amen? Okay, eto kasali kayo dito kasi Valentine's na, malapit na yung Valentine's, di ba? Sabi niyo, it's Feb-ibig, so let's talk about it. Di ba? Guys, kapag hindi pa ready yung girls sa love life, huwag niyong pwersahin. Si Lord nga hindi na mamersa eh. Hindi yung kapag, sige na, niligawan, di ba? Tapos, nagagalit kayo pag hindi kayo sinagot. Nagtanong pa kayo. Di ba? Alam naman, laging pabor sa inyo. So, bigyan nyo ng time, ipakita nyo naman yung sincerity ninyo na gusto nyo yung tao. At sa girls, if someone is giving you uneasy feelings, kapag yung taong yan is rude, red flag na yan. O, di ba? Red flag. Baka pag nakita nyo, ay, red flag, heart, love, red daw heart. Diba? So, pag red flag, it's a warning na. So, lagi niyong isipin, paano kayo minahal ni Lord? So, ganun din yung hanapin nyo, diba? Na love. Hindi yung putyo-putyo lang. Number 2, selfless love is not self-seeking. In Tagalog, hindi makasarili, but looks after others' interest. At hindi yung siya lang lagi yung iniintindi. Diba? Minsan, hindi natin maiwasan, intindihin nyo naman ako. Diba? May ganun tayong linyan. Pero, minsan kasi, may mga tao, siguro ito yung term nila, yung generation ngayon, may term ako naririnig eh, pa-main character. Alam niyo yun? Diba? Kapag gusto niya siya yung laging bida, minsan, umaabot pa dun sa nananakit ng yung kapwa, okay lang sa kanila na manlait, basta sila, bida sila, maganda sila sa tingin ng iba. Di ba may ganon? So, I believe wala nun dito sa loob. Amen? Wala nun sa ating VOCC family. But para maiwasan natin yun, binibigay ni Lord sa atin itong reminder. Nakakasira kasi ng relationship kapag mas matimbang na yung pagiging makasarili natin kaysa dun sa pinagsamahan natin. Amen? Huwag sana nating makalimutan na importante yung pinagsamahan. Minsan narinig ko na to kay pastor eh, parang preserve yung relationship. Diba? Yun. So, minsan naman may mga taong tumutulong pero nakakaalala nga sa iba pero alam mo yung nag-iintay na ma-acknowledge siya, ma-appreciate siya, okay naman yun. We acknowledge and we appreciate everyone. Pero yung iniintay mo na sinusumbat mo na yung mga itinulong mo, ginawa mo, para pasalamatan ka, i-praise ka, iba na yun. Diba? It's not selfless love at all. Kasi nag-iintay ka na ng kapalit eh. No? Sabi sa Philippians 2, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. So, do nothing out of selfish ambition. Kapag tumulong tayo, tumutulong lang tayo. No? Hindi na tayo yung para isumbat pa natin yung mga ginawa natin, para tayo yung bida. Dati nga sinasabi sa atin, kapag tumulong ka, wag mo na hayaang malaman ng kabila yung ginawa mo, di ba? Kasi hindi rin siya selfless love pag ganun eh. So number 3, selfless love is not easily angered. It's not overly sensitive, but always willing to listen and understand. In James 1, verse 19, understand this, my brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. So, nakakita na ba kayo ng taong magagalitin? Ha? Yung konting mo lang. Pwede bang sabihin dito yung term? Alam mo yung parang nana, sorry ha.
yung konti, di ba kapag merong ganon sa sugat, konting magalaw, masakit. May taong ganon konting masanggi mo lang, galit agad, para siyang ganon. So, wag kayong laging galit, para kayong ganon. Di ba? Kasi mas madalas nauunahan tayo ng galit Minsan yung emotion natin yung nauuna. No? Ilang road rage siguro yung naiwasan kung marunong kumalma yung mga driver, no? Pero hindi konting mabip-bip lang, ay bip-bip. Mas malakas yung bip-bip niya. Di ba? So, alam ko po, hindi madali na gawin kasi minsan nangyayari din sa akin. Alam mo yung tipong, paisa lang, Lord. Paisa lang. Di ba? Papatulan ko na, Lord, isa lang. Alam mo yung salbahe siya Salbahe na rin ako. Salbahe na tayong lahat. Parang ganun yung gusto mo. Di ba? Hindi, magwawala na rin ako. Di ba? Pero, kagaya nung minsan, alam mo yung may gusto kang i-post sa FB, Lord, gusto ko na rin mag-grant. Pwede. Diba? Or gusto mo na rin i-chat yung tao na yon, compose mo na Tapos yung Holy Spirit, nagpo-proofread pala sa tabi mo. Oh, edit mo yan, delete mo yan, tanggalin mo, negative yan So hindi mo na isi-send. Wag na nga, Lord, di ko na iti-text. Diba? Kasi yung Holy Spirit, yun yung nagsasabi sa atin na huwag mong gawin yan kasi hindi ka na nag-ooperate sa love. Diba? So, I realized, hindi ka plastikan kapag yung nagpapakabait tayo. Hindi siya ka-plastikan. Kasi yung iba sinasabi, hoy, ipakita mo kung sino ka. Diba? Pag galit ka, pakita mo. Diba? Ganun yung sinasabi ng mundo Pero yung fruit of the Holy Spirit, iba yung sinasabi sa atin. For the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience. Diba? Hindi pala ka-plastikan yun. It's not being a hypocrite. It is called self-control. Amen. So, praise the Lord kasi binibigyan tayo ng self-control. Kahit paano, no? Naibata mo na yung pinggan, ay self-control pala. Sorry, Lord. Diba? So, sabi dun tinanong ko yung asawa ko, sino nga si Thomas Jefferson? Kasi sabi ni Thomas Jefferson, when angry, count to 10 before you speak. If very angry, count to 100. No? Pag galit ka na, 1, 2, 3, 4, 5. Galit ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talagang gusto mo ng banatan no? Binibilisan mo. No? So, take time to calm yourself. Sabihin nyo nga, take time to calm yourself. Ayan, huwag tayong magagalitin. No? Sabi dyan, bukod sa yung love, hindi magagalitin, hindi rin matampuhin. Meron ba kayong kilalang matampuhin? O huwag nyo nang sabihin. Baka marinig ng katabi nyo. Kayo na lang ni Lord nakakaalam. Pero ayun nga, huwag po natin pag-isipan ng masama yung kapwa natin. Kasi doon ang gagaling yung tampo. Pag may naisip ka na siguro ganun yung iniisip nila sa akin, nagtatampo ka na. Diba? Huwag tayong gumawa ng thoughts na makakapagpasama lalo ng loob natin. Amen? And please, let's stop making other people feel guilty. Alam mo yun? Diba? Parang, kasi ganyan kayo sa akin, kaya ako ganito. Diba? So, kasalanan ko pa ngayon. Diba? Bakit parang kasalanan ko? Let's be kind to one another. Kasi, kagaya ng sinasabi ng pastor, yung katabi mo, amoy mabango lang yan. Mukha lang maganda yan, pero may pinagdadaanan din yan. Hindi lang ikaw. Diba? So, do not be so easy to judge at bigla ka na lang magtatampo. You'll never know what battles they are going through, they're fighting. Ganyan lang yan kasi, kay Lord yan nakakapit. Diba? So, let's be kind to one another. Most of us are fighting a hard battle. Amen. Let's also consider other people's feelings kasi may pinagdadaanan din sila, hindi lang tayo. And God is so gracious naman, after all na mga kamalian natin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na matuto and to be better version ng sarili natin. Amen. So 4, selfless love, keep
no records of wrongs, just as the Lord forgives us. Sa dami-dami naman kasi na maaalala ninyo, yung maaalala mo pa, yung maling nagawa ng kapwa mo. Pero yung susi mo, yung salamin mo, di mo maalala kung saan mo nilagay. Di ba? Yung birthday ng nanay mo, di mo maalala. Di ba? Pag tinanong ka, friend, naalala mo nagpunta tayo sa ganito? Ang ganda doon, no? Sabihin mo, ha? Kasama ba ako doon? Tapos sasabihin niya sa'yo, oo, di ba sinungitan ka pa nga ni ano? Oo. O, di ba? Naalala nyo? Kapag emotions, yung natatamaan, nakakaalala tayo. No? Kapag may sinabi, di ba nga, ganito, ay, oo, naalala ko yon, talaga yan. Di ba ganon? No, so, science says, yung mga painful and emotional pala na memories natin, yun talaga yung nag-i-impact sa atin. At mas madali talaga siyang maalala. Kung ano yung painful. Kung ano yung iniyak mo ng malalim na malalim, yung pinakamasakit. Di ba? Yun, naaalala mo yun. Pero, ibang usapan, kapag yun, ginamit mo na against the other person. Okay lang naman na minsan maalala mo pero yung isumbat mo pa, di ba? Mahirap na yun. Ibang usapan na yun. See how technology made it easier for us to organize and keep records of things. Kung paano yung technology nakatulong sa atin, na yung mga records, meron ka na sa phone, di ba? Yung mga record ng birthdays, ng mga bayarin, ng kung ano-ano na gusto mo ng record, madali na ngayon. Pero, the enemy is using it for his evil schemes, keeping records ng wrongs, and telling you how awful you are and reminding you of your weaknesses. Diba ngayon pag nagkamali ka sa social media, kuwari, gathering, tapos may nasabi kang mali, may nakakuha ng video, pag pinost yan online, andyan na yan, nakarecord na yan dyan. Paulit-ulit mong makikita yung pagkakamali mo at pag-uusapan ka na ng maraming tao. Diba? Technology made it easier to keep records of wrongs. Pero, buti na lang si Lord hindi ganun sa atin. Amen. Kasi si Lord, napaka-patient niya sa atin. Pero ang bilin sa atin in Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Loving is God's nature. Minsan, mahirap sa atin, kasi tao tayo, lagi nating nasasabi, Lord, ang hirap. Nasaktan ako Diba? Parang naging salbahe sila sa akin Pero we must remember that Jesus Himself endured hurt, denial, betrayal, and rejection, and He still chose to love us. Amen? Because only when we have experienced both forgiveness and love, can we truly offer them to other people. Kapag alam mo na pinatawad ka at minahal ka, saka mo lang yun may bibigay talaga sa iba. Yung genuinely. So, lagi nating alalahanin na, ay, ako din, pinatawad lang din ako ng Panginoon. So, bakit hindi ko yun pwedeng ibigay sa iba? Diba? In Jeremiah 34, verse 34, it says, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ganun tayo kamahal ng Panginoon na ito para sa Israelites to, kahit ang tigas ng ulo nila, yun pa rin yung sinabi ni Lord sa kanila Hindi na niya alalahanin yung kasalanan nila. Tingnan mo kung paano siya maghikayat na mahalin siya. Hindi yung kagaya ng tao na, ikaw ganito ka, ganito ka, ganito ka. Di ba? Si Lord, gently, ini-inspire niya tayo na mahalin natin siya. In Galatians, chapter 2, verse 20, it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live,
but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Malinaw ba yun? In the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nagsisink in ba siya sa atin? Na tayo din, minahal lang tayo at pinatawad lang tayo ng Lord. So, ganun din yung pag-ibig na pwede nating maibigay sa iba. I know, mas madaling sabihin kaysa sa gawin, pero God gives us the power. One time nga, gaya nung na-share ko dati, ang sabi ng Lord sa atin, di ba? Binigyan niya tayo ng strength. I can do all things through Christ who gives me strength. Kasama doon yung magpatawad, tsaka magmahal. I can do all things I can do all things through Christ who gives me strength. Binigyan tayo ng lakas magpatawad at magmahal. So, ibig sabihin, kaya natin. Kaya ba? Kaya. Minsan, ayaw mo lang. 'Di ba? Hindi ko siya kayang patawarin, Lord. Di ko talaga makakalimutan yung ginawa niyan. Kaya mo. Ayaw mo lang. 'Di ba? Kasi gusto mo pang maglinger yung galit, gusto mo pang enjoy yung hatred sa heart mo, pero kung sino bang nahihirapan? Ikaw rin, 'di ba? So, in Revelation, yung Ephesians, tinawag na loveless church, no? Sabi dito, to the angel of the church of Ephesus, write, "These things says, who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent." Kung maalala natin, si Apostle Paul, sinulat niya yung letter niya sa Ephesians. Yun yung kanina sinabi niya na, to the children, honor your parents. To the fathers, do not provoke your children. Husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Sa Ephesians yun sinulat. Bilin yun sa mga taga-Ephesians. Sa mga Ephesians ng taga-Ephesus. No? So, in Revelation, after some years, si Jesus Christ na yung nagsabi kayo dyan, ito isulat mo sa mga Ephesians. Alam ko naman na masisipag kayo. Alam ko naman kung paano kayo nagtatrabaho para sa akin, kung paanong inuuna nyo ko, kung paano na hindi kayo napapagod sa ministry, hindi kayo napapagod pagpunta ng Sunday, uma-attend pa rin kayo ng cell group. Pero, yung works nyo pala, wala ng love. Pwede pala yung mangyari. Na gumagawa ka na lang ng gumagawa for the sake na nagawa mo yung task mo, pero wala ng love. Diba? Sabi doon, do not forget your first love. Huwag mong kalimutan na minahal ka ng Lord and give that love also to your brothers and sisters. If you are a father and you are a provider, huwag mong isipin na dahil nagtatrabaho ka, sapat na yon. Kailangan ng anak mo, ng asawa mo ng atensyon. Diba? Hindi yung nagpo-provide ka na lang pero wala na palang love. If you're a mother, oo nga, naglalaba ka, tapos pag nakita mo ang gulo ng bahay, lahat ng anak mo, tinawag mo na yung pangalan, kabisado mo, full name.
Tapos, may kasama pang mura. 'Di ba? Pero love mo naman sila kasi pinagluluto mo, lalaba mo. Pero, wag sana na puro tayo works, wala ng love. If you are a daughter, if you are a breadwinner, tapos nagtatrabaho ka, akala mo nagpo-provide ka sa family mo, pero sumbat ka rin naman ng sumbat. Buong buhay ko, binigay ko sa inyo. Tapos ako, 'di ba? Parang, wag ganun. If you love, just love. If you want to give, just give. 'Di ba? Wag tayong nanunumbat. And wag din natin overlook. Parang pag walang bahala yung relationship. Wag sana na gumagawa na lang kayo ng gumagawa pero wala na yung love sa ginagawa natin, di ba? Do everything in love.